Magandang gabi, Benedict. Ano bang mga hakbang ang gagawin ng PPA at PCG para matiyak na walang magiging overloading sa mga barko? Magandang gabi, June. Kanina nga ay bumibisita dito si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. At sa pagbisita nga niya, nais din nga ng kalihim na madagdagan ng Wi-Fi sa loob ng Batangas Port. Sa isinagawang inspeksyon ni DOTR Secretary Dizon, unang-una niyang inimspeksyon ang comfort room sa loob ng Batangas Port. Aniya, importante ang may maayos na palikuran, lalo may mga kababayan tayo na maagang pumupunta rito para makasakay ng barko pauwi sa kanilang probinsya. Ayon pa sa kalihim, uumpisahan na rin nila ang istriktong pagpapatupad ng anti-overloading sa lahat ng pantalan sa bansa. Noong Martes, pinirmahan niya ang isang joint memorandum circular na kung saan inatasan niya ang Philippine Coast Guard sa mahigpit na monitoring ng bilang ng mga pasahero at sasakyan na isasakay sa roll-on, roll-off o ro-ro vessel. Ang Coast Guard ang in charge dyan, no? Siya ang nag-i-ensure na nabibilang ng tama ang mga pumapasok na pasahero, pati na rin yung mga sasakyan, no? Based on weight, no? Dito sa mga ro-ro natin. And pagka nandun na sa maximum, wala na. No, kailangan stricto tayo dyan. Lagi natin ginagawa to, katulad ng dati, actual na binibilang yung pasahero, kino-cross-check natin dun sa capacity ng barko. At sinisigurado natin na kung narating na yung maximum allowable passengers, ay wala nang pwedeng sumakay. Ayon kay Dizon, kapag may lumabag dito, maaaring masuspinde, makansila ang lisensya at malaking multa ang ipataw ng Maritime Industry Authority o Marina laban sa kanila. Isa pa sa target ng DOTR ang pagkakaroon ng e-ticketing system upang maging maalwan ang pagbili ng ticket at maiwasan ang mahabang pila sa mga ticketing booth. Inaasahan naman na sa loob ng 2 o 3 buwan ay magkakaroon na ng kiosk para sa e-ticketing system. Unang-una, pagka may e-ticketing na tayo, masosolve na yan. Kasi hindi na kailangan ng fixer pagka may e-ticketing. Bibigyan na lang sila. Either may kiosk, later on, pinapagawa ko pa kay GMJ, gawin na online. No? Para nasa bahay ka pa lang, pwede ka nang bumili ng ticket. Dito sa Batangas Port ay inaasahan ang higit 20,000 na daily average sa mga pasahero simula sa Martes. Kaya naman isa rin sa nais ng DOTR Secretary ang karagdagang Wi-Fi sa loob ng Batangas Port, bagay na ikinatuwa naman ng ilang mga pasahero. Mas maganda po kasi na madagdagan din po kasi gawa ng siyempre yun sa communication po para sa halimbawa sa pamilya kung kakausapin. Malaki po kasi ako nga po ay wala nga po signal dito. Hindi po makapag-chat sa kung nasa na po, kung makapag-update. Di malaking tulong po ang wifi ko sakali pong madadagdagan. Paalala naman ng Philippine Ports Authority na kahit regular ang biyahe ay agahan pa rin ang pagpunta sa mga pantalan. Lalong-lalo na kung wala kang ticket, dapat siguro maagang pumunta ka dito. Ang unahin mong iprioridad yung pagbili mo ng ticket, hindi dun sa biyahe. Kasi yung biyahe naman, namomonitor yan, regular naman ang biyahe natin, pero ang mas importante, makakuha ka ng ticket mo. Yun sa ngayon ay mangilan-gilan pa lang yung mga pasahero na pumupunta dito ngayon sa Batangas Port at inaasahan nga ng DOTR ng PPA ay sa Martes yung influx ng mga pasahero na dadagsa sa mga pantalan. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.